So, anong reward natin kung maniniwala tayo sa Diyos? Sabi ng iba, kapag maniniwala ka kay Lord, makakarating ka sa heaven. Magiging part ka ng kingdom of God as His first fruits. Iba naman sinasabi, pag naniwala ka kay Lord, ibe-bless ka niya, bibigyan ka niya ng pagkarami-raming kotse, bahay, maraming pera. Pero para sa akin, pwede ka namang maniwala kay Lord, pero hindi ka gaano na bless. 'Di ba? Like, wala ka masyadong pera, pero naniniwala ka kay Lord. Karamihan na naniniwala kay Lord is walang pera. 'Di ba? Ang heaven, kingdom of God, kailangan mo pang mamatay bago mo matanggap 'yun. 'Di ba? So, yun ba yung pinapangako ni Lord? Yung ba yung reward natin? Kasi, hindi mo makikita yun, di ba? Ang dami niyong kilala na naniniwala kay Lord. Pero, wala namang ganun. Wala namang, hindi masyado nararamdaman. Pero ito, meron kayong nakikita, nararamdaman sa mga naniniwala kay Lord na iba kaysa sa mga hindi naniniwala sa Kanya. Ayun, yung peace and joy with God. Makikita mo yung mga naniniwala kay Lord is masaya sila. Kaya nila makontento, kaya nilang maging masaya, kaya nila maging thankful kay Lord kahit mahirap yung sitwasyon. So, ang nangyayari kasi sa atin ngayon is we are waiting for the second coming of Christ. Pero, while we are waiting, may sinabi sa Bible na gagawin ni Christ. So, sabi dito sa John 14 verse 18. John 14 verse 18. Punta tayo. John 14 verse 18. So, sabi dito. Ayan. I will not leave you orphans. I will come to you. So, sinasabi niya dito, while waiting dun sa kingdom of God or heaven sa ibang denominations, is hindi niya tayo iiwan na orphans. Sinasabi niya dito, I will come to you in the form of the Spirit. So, once you receive that Spirit, that Comforter, iba yung pakiramdam sa mga tao na yun. So, it's not about the miracles. It's not about yung pagpapagaling ng mga tao, speaking of tongues. Pero yung Spirit na to is nagbibigay ng kasiyahan sa mga disciples. So, makikita natin dito sa Acts 13 verse 52. Ito yung epekto ng Spirit sa mga tao na naka-receive nito. Acts 13 verse 52. So, Acts 13 verse 52. Sabi dito, and the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Sinasabi dito, masaya sila. Katulad na makikita mo ngayon sa mga tao na naniniwala kay Lord na hindi may mga problema, may pinagdadaanan, makikita mo masaya sila. At kung hindi man sila masaya, alam mo na may pinaghuhugutan sila ng lakas. Alam mo na may inaasahan sila na magbibigay sa kanila lakas, na mag-comfort sa kanila para bumangon uli. Yun yung blessing na binibigay sa atin, na makararamdaman natin ngayon sa mga naniniwala kay Lord. Clear na clear dito sa Romans 14 verse 17. Romans 14 verse 17. Sobrang linaw nito. Wait na nga. Romans 14 verse 17. Sabi dito, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. So sinasabi dito, hindi yung blessing of God, hindi yan material blessings na magiinom ka, magpa-party ka sa iba. Ganun ba yung kasayahan na sinasabi ni Lord? Hindi. Kasi yung blessings na binibigay ng Lord is yung kasiyahan sa Kanya.
yun yung binibigay niya. So hindi kanya binibigyan ng buhay na walang problema. Binibigyan kanya ng lakas para lampasan ang buhay na may problema. Binibigyan kanya ng recovery. Kapag wala ka ng maaasahan, siya yung malalapitan natin. Siya yung mga malalapitan ng mga naniniwala sa kanya. Yun yung pagkakaiba ng mga naniniwala kay Lord tsaka hindi. Hindi ko lang sinasabi to, alam ko may kakilala ka rin na ganyan. Na makikita mo yung mga naniniwala kay Lord kahit hirap na, makikita mo bumabangon sila eh. May pinaguhugutan sila, 'di ba? At kadalasan sumasagot rin si Lord, 'di ba? Na parang makikita mo rin, bigla nga tong blinis ah. So parang yun yung after effect na lang. Yun yung next point ko. Yung mga sinasabi na kingdom of God, yung mga sinasabi na heaven, yung sinasabi na material blessings, after effect na lang yan. Hindi yan yung main blessing. So, totoo naman yun. Totoo yung mga sinasabi na yun. Kapag naniwala ka kay Lord, ginawa mo yung mga sinusunod, yung mga utos niya, ginawa mo yung mga orders niya, naging mabait ka. Yun, ibe-bless ka. Magiging part ka of the kingdom of God. Yun yung after effect na lang. Hindi yun yung main blessing kasi yung main blessing mo is the presence of God. Yung main blessing mo is bibigyan ka ng purpose ni Lord. Kasi kung wala siya, hindi mo alam kung anong purpose mo. Pero kapag nandyan siya, alam mo, ito yung purpose ko. Maging light of the world, maging salt of the earth. Kapag nandyan siya, may lakas ka para bumangon. Kapag may nahihirapan ka, magdadasal ka and you will be comforted, 'di ba? You ask for comfort to God in the name of Jesus Christ. You will be comforted. And minsan, may mga prayers ka pa na parang imposible na sana umaraw na, ganyan yung mga prayers na ganyan. Minsan tinutupad, 'di ba? Pero hindi yun order kay God, 'di ba? Na parang lahat ng prayer mo is masusunod. It's prayer nga, 'di ba? Parang plea, parang nagmamakaawa ka na sana. So once na binigay ni Lord yun, it's mercy. So yun yung makikita mo ng pagkakaiba na yung ibang tao sobrang yaman, sobrang daming possessions, sobrang daming nasa kanila lahat. Pero hindi sila naniniwala kay Lord. Nagkakaproblema sila. Meron naman naniniwala kay Lord, pero hindi, as in, iba yung totoong paniniwala na babaguhin ka talaga, babaguhin yung buong pagkatao mo. Tuturuan ka makontento, tuturuan ka maging peacemaker, tuturuan kang hindi maging greedy, tuturuan kang hindi magselo sa iba, 'di ba? Once you have that spirit in you, kahit anong dumating sa buhay mo, you are calm. You have the strength to face it. So yun yung reward natin kay Lord, na hindi mo makikita sa mga unbelievers. Lahat lang to is makikita mo sa mga naniniwala kay Lord. So that's it for the reward when we believe in God and His Son, Jesus Christ.